Pakinggan po natin itong mga sinabi ni Harry Roque, mga kababayan. Ganito po niya pilit na ibinababa si PBBM at maririnig niyo rin po kung paano niya inaangat si VP Sara. Pakinggan po natin and then pag-usapan po natin yan. Ngayon, dapat harapin mo ang katotohanan na pinakanagugutom ang mga Pilipino ngayon sa iyong administrasyon. Kinakailangan sagutin mo ngayon ang mga pagkakautang mo sa sambayan ng Pilipino dahil sa administrasyon mo, matindi ang pagkagutom na dinanas sa mga Pilipino, at ngayon po ang Pilipino ay nahaharap sa patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin, kakulangan ng trabaho at mababang sweldo. Swim or sink on your own, at ang tingin ko, dahil masakit na ang sikmura ng mga Pilipino, hindi tatagal, you will sink into oblivion. Meaning, goodbye Junior, at wala ka nang aasahang Amerika na ikaw ay palulutangin pa dahil sa iyong mga pagkakabigo na mag-deliver sa iyong pangako na mas mabuting buhay sa bawat Pilipino. Ang nakakatawa nga, ang Amerikanong presidente at ang kanyang mga opisyales patuloy na nakikipag-usap ngayon sa China kung paano mapapabuti pa ang relasyon ng China at ng Amerika. Samantalang ang mga Pilipino tumigil nang makipag-usap sa mga China dahil inaasahan nila na susuportahan ng Amerika ang Pilipinas laban sa China. Well, I have news for you, Marcos Jr. Wala ka nang aasahan sa Amerika. Kinakailangan ngayon sagutin mo, bangag ka ba sa pamamagitan ng hair follicle test? Ayun, narinig po natin mga kababayan. Para po sa akin, napakayabang po niya magsalita. At akala mo naman, napakagaling nung idol niya na naging presidente. Akala mo nung panahon ng idol niya, hindi po tumaas ang bilihin. Mas mataas pa nga po ang bilihin nung time ni Duterte. Sa totoo lang po, mga kababayan, mas ramdam ko po na mahal ang bilihin nung time ng kanilang leader, ng kanilang idol, mga kababayan. Kung makapagsalita sa presidente, wagas, akala mo napakagaling ng admin nila. Ganyan po niya binababa. Para po sa akin, ganyan po niya binababa si PBBM. Ngayon, pakinggan niyo po kung paano naman po niya inaangat si VP Sara. Ito po. Pagkatapos ang lahat ng putik na binato nila kay Inday Sara, nakatayo pa rin si Inday Sara. At siya pa rin ang pinaka napupusuan ng ating mga kababayan para maging susunod na presidente. Ayun, susunod daw po ng presidente si VP Sara. So sa akin pong pagkakaunawa, ginagawa niya yung mga sinasabi niya kay PBBM, pinapalabas niya na hindi magaling na presidente si PBBM at pinapalabas niya na magaling si VP Sara kapag ito ay naging presidente, no? So sa palagay ko mga kababayan, ganyan po yung gagawin nila hanggang 2028 hanggat hindi po nila napapatalsik si PBBM, no? Hindi po titigil yung mga yan. Yan po yung nakikita kong style nila ngayon, ginagawa nila ngayon, no? Sa totoo lang po, nag-improve na po yung inflation natin. From 2.9%, kung hindi pa ako nagkakamali, pwede nyo basahin tong article na ito, bumaba na po siya ng 2.1%, no? Kaya nga po ako, gustong-gusto ko po na sana makapasok si Senator Kiko Pangilinan sa Magic 12 or sa 12 senators na mananalo. Dahil for sure, makakatulong po yan kay PBBM na pababain ng presyo ng mga bilihin dahil nga po nung Food Security Secretary siya, yung pinakamababang inflation na naitala nung panahon po ni Senator Kiko Pangilinan bilang Food Security Secretary ay 0.8%, no? Hindi man lang nag-1. At sabi po ni Senator Kiko Pangilinan, willing po sila na makipagtulungan sa gobyerno para mapababa ang presyo ng mga bilihin, no? So mga kababayan, sana po yung mga makakatulong kay PBBM ang ating pong suportahan at ihalal dahil sa ngayon po, ang kailangan po natin ay magtulungan. Isang tabi ang politika, isang tabi ang kulay, magtrabaho para sa bansa. Hindi naman po ang gusto ng Pangulo, mga kababayan. Ano? So, yung sinasabi ni Harry Roque na hirap na yung mga tao, ako po personally, hindi ko po nararamdaman yun. Mas ramdam ko po ang hirap ng panahon ni dating Pangulong Duterte. No? Wala pong bahid ng pagiging bias. Yung po talagang experience ko. Yung po talaga yung naranasan ko. Mas maginhawa ako ngayon at mas nararamdaman ko na mas nabibili ko yung gusto ko kahit nga hindi ko kailangan, nabibili ko eh. Dahil para po sa akin, mas okay po yung kinikita ko bilang Pilipino, bilang ordinaryong Pilipino. So, inaangat po nila ng inaangat ang mga Duterte at binababa po nila ng binababa si PBBM. Kamakailan nga lang mga kababayan, ayan, basahin niyo po yung balitang yan. Sa balitang yan, may nabanggit na mga bagong pangalan na tumanggap di umano ng confidential fund ni VP Sara na hindi po
kita ang record sa PSA. Sabi dyan, pangalan ni Pia Piatos Lim, Piatos na naman, Renan Piatos, Piatos na naman, at si Xiaomi 8. Bukod po kay Mary Grace Piatos yan mga tumanggap daw po ng confidential fund from BP Sara. So ano to, magkakamag-anak, Piatos, tumanggap ng confidential fund? Para po sa akin, magkakamag-anak yan at hindi po matrace sa PSA, no? Huwag nilang sasabihin codename yan dahil kung codename yan, bakit kailangan pang ilagay sa sealed envelope at itratong confidential? Kung codename naman pala, hindi ko po talaga kakayaning iangat, no? Ang leader kapag ganyan po yung ginagawa, no? Bukod dyan mga kababayan, yung patuloy na ginagawa nila para ibaba si PBBM, ano pong nangyayari sa kanila, no? Ito po, kamakailan, kahapon yata ito o nung isang araw, nabalitaan po natin na ito, ibinahagi po ni Sir Alfred, no? Video yan Pinapakita niya dyan na sandamakmak po na pulis ang dumating sa Davao City Airport, no? Sabi, mga taga-norte daw po yung mga pulis na yan, mga taga-Ilocos, no? Yun po yung sabi, hindi ko po kinukumpirma. Pero pinapakita niya po sa video na yan, no, na nagre-react siya na dumagsa po or dumating yung napakadaming pulis sa Davao Airport, no? Ayan po, pwede niyo pong i-search sa internet yan, sa mga social media, kumalat na po yung video na yan. And then nabalitaan po natin ito, 7,000 po na pulis ang i-deploy diyan po sa Davao City. Ang sinasabi diyan sa balita para arestuhin si dating Pangulong Duterte. 7,000 strong force to arrest Duterte ayon sa report. So yan mga kababayan, ayan po yung nangyayari. Patuloy po nilang binababa si PBBM. Anong nangyayari sa kanilang mga idol? So nawawalan po ng saysay yung ginagawa nilang pagkuda ng pagkuda para po ibaba si PBBM at iangat yung kanilang mga idol ng mga Duterte po, no? Dahil hindi naman po maganda ang nangyayari po sa kampo ng mga Duterte, mga kababayan. Kaya nga po tayo ngayon, mga Pilipino, mga ordinaryong Pilipino, magtulong-tulong po tayo para tulungan po ang ating bansa at ang ating kapwa Pilipino, ang gobyerno, para hindi po magkatotoo yung kanilang mga sinasabi, no, na negatibo at para hindi magkatotoo yung gusto nilang mangyari na para po kasi sa akin sa pagkakaunawa ko, parang gustong-gusto nilang nakikita na nagfe-fail ang gobyerno, na nagfe-fail po si PBBM. Yun po yung pagkakaunawa ko sa mga ginagawa at sinasabi nila Para po sa akin, in my opinion, para bang gustong-gusto nila, nag-e-enjoy sila, natutuwa sila na nakikita nila na nagfe-fail or nagkakamalang gobyerno. Dahil sa tingin ko, yun ang gusto nilang makita ng taong bayan para yung taong bayan magalit, para maging kasangkapan nila sa kanilang mga gustong mangyari, no? At iluklok ang kanilang mga idol, mga kababayan. So kaya po tulungan natin ang ating mga kapwa Pilipino, ang Pilipinas at ang gobyerno para paunlarin ang ating bansa. Pumunta tayo sa mga tourist destination ng bansa natin, tangkilikin po natin ang sariling atin at tatangkilikin po natin ang sariling produkto ng ating mga magsasaka. Maisingit ko lang po, no? Kaya gustong-gusto ko po na makapasok si Senator Kiko para makatulong kay PBBM. Dahil meron po siyang initiative. Nung natalo po sila ni Atty. Lenny noong 2022, hindi naman po sila nag-stop sa kanilang mga advocacy. Sa Atty. Lenny, Biya Angat Buhay, si Senator Kiko, yung kanyang advocacy sa pagsasaka, sa agrikultura at pangingisda, no? Yan po yung ginagawa niyang initiative. Siya po ang pumapakyaw at bumibili ng mga sobra, oversupply at mga hindi nabiling ani ng ating mga magsasaka. Nang sa ganon, hindi po nalulugi ang ating mga magsasaka, no? Nang sa ganon, nababawasan po ang import natin. Ang kagandahan po ng ginagawang initiative ni Senator Kiko na siya mismo, walang middleman siya mismo ang pumupunta sa mga magsasaka para pakyawin ang oversupply nila. Ang resulta niyan, hindi na po kakailanganing sirain or mabulok ang mga sobrang ani, oversupply ng mga magsasaka. At the same time, kikita po ang mga magsasaka. Babalik po yung kanilang ginastos sa pagtatanim at kikita po sila, no? So hindi po sila malulugi, mga kababayan. Nabalitaan naman po natin yung mga magsasaka na sinisira yung mga carrots at saka yung mga kamatis nila dahil oversupply, walang gustong bumili, sobrang baba na per kilo, no? So sana marami pong tumulad kay Senator Kiko na may initiative, no? Yung mga negosyante natin, yung mga may pera at mga nangangalakal, bago kayo mag-import, unahin yung bilhan ng ating mga magsasaka nang sa ganun hindi po sila nalulugi at hindi sila nagiging kawawa. Ilan-ilan na nga lang po sila kung hindi pa natin sila tutulungan, baka po maubusan tayo ng mga magsasaka. Kapag po sila na-empower at guminhawa, tayo rin po ang mag-aani niyan, bababa po ang presyo, tayo rin po mga Pilipino ang makikinabang. Ang kailangan po natin dito ay magtulong-tulong, no, para
makita ng mga kababayan natin na may resulta at may galing ang gobyerno. Isang tabi natin ang kulay at piliin natin kahit hindi man kapartido or kaalyado ng mga sinusuportahan natin. Pagtotoo naman sa paglilingkod at alam natin makakatulong sa bansa at sa mga Pilipino, suportahan po natin, iboto po natin. Dahil ang kailangan po natin, uulitin ko, ay ang makakatulong sa presidente, sa mga Pilipino at sa bansa. Dahil ayaw po nating magkatotoo ang iniisip ng mga ito or siguro mga gusto nilang mangyari na pumalpak or sumablay ang gobyerno. Kailangan po natin ng makakatulong ng gobyerno para pagginhawain ang buhay ng mga Pilipino. Ako po personally, ayoko pong mangyari yung sinasabi nila at parang gusto nilang ipahiwatig na magalit ang mga Pilipino sa gobyerno dahil kapag nagkataon, baka pong maluklok na naman po ang mga idol nila or mga taong hindi tama sa gobyerno. Napapabayaan na naman ang West Philippine Sea, mga kababayan. So yun lamang mga kababayan, tulungan po natin ang ating mga kababayan, kapwa Pilipino, tangkilikin ang sariling atin, tangkilikin ang harvest ng ating mga magsasaka, dayuhin ang mga tourist destination sa bansa natin para makatulong tayo sa ekonomiya at sa mga lokal na negosyante. Kapag tayo po ginawa yan, collectively, napapaunlad po natin ang ating bansa. Hindi po natin nalalaman, baka one day, pagising natin, maginhawa na tayo pare-pareho, maayos na po ang ating bansa. Huwag po nating hayaan ang kagustuhan ng ilang tao dyan na pumalpak po ang gobyerno. Dahil pag nagkataon, talaga pong sila po yung magwawagi. At maluluklok na naman po ang mga maling tao. Yun lamang mga kababayan, maraming pong salamat sa panonood. Sana po i-like nyo ang video at makapag-comment kayo. At magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.